Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito ay sa pagitan ni Charlie Suarez na ating kababayan kontra George Castañeda. Fight schedule September 20, 2024, nagaganapin sa Desert Diamond Arena, Glendale, Bansang Amerika. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction comparison at analysis. Kung saan, doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado, ang magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makakuha kayo ng idea at higit sa lahat, makapagdesisyon po kayo sa inyong pipiliin. Nasa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Na kung saan sa inyong desisyon, maaring yan ay pabor o taliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapagdesisyon kayo. Nasabi ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang na atin ding talakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa labanan, at maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin na referensya sa atin namang gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng Amerikano, George Castañeda. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada itong si Castañeda. 17 wins with 13 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, 2 beses nakatikim ng knockout o technical knockout. May edad na 27 anyos. Height 5 foot and 10 inches. Reach 70 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 76.47%. Last fight, August 31, 2024. Nagkasugupan nito si Angel Hernandez Pilyado. Panalo by second round technical knockout itong si George Castañeda. Karanasan o eksperyensya nitong si George Castañeda, mga lods. Nakasagupan nito si Eduardo Hernandez. Hindi ako nagkamali, minsan lang naging world title challenger yan si Eduardo Hernandez. Kasalukuyan ngayon yan na rank 2 sa WBC, rank 14 sa WBA. Na kung saan nung nagkasagupa sila ng Castañeda, talo si Castañeda dyan by technical knockout. Orlando Gonzalez, kasalukuyang rank 11 sa WBA. Na kung saan tinalo din si George Castañeda dyan by split decision. Bagamat marami nang nakalaban ng mga dekalibre boxingero si George Castañeda, 2 lang po ang aking pinangalanan na kung saan nasa world ranking sa super featherweight division. Oo, ayon po sa boxing scene. So sa skills naman na taglay-taglay nitong si George Castañeda, pangkalahatan, masasabi kong sa galaw lang nito, boxer puncher. Pwede siyang maging pressure party style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay nito liksi, hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, maganda rin ang depensa ng boksingerong ito pero pasok pa rin sa tinatawag natin na average. Na kung saan may mga openings, lalo na sa mid-range at close range sa suntukan, lalo na kung mapapasandal ito sa lubid, na kung saan posibleng o delikado na yan ay masamantala. At inot ko rin po na expose na rin ang kahinaan nito si Castañeda. Hindi na kasi bago para sa kanya ang knockout. So sa panig naman ng ating kababayan na si Charlie Suarez, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din ho ito. 17 wins with 9 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 36 anyos. At ang height, 5 foot and 6 inches. Reach, 74 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio, 52.94%. Last fight, April 13, 2024. Nakasagupa si Luis Correa. Panalo ba yun na unanimous decision? Si Charlie Suarez. Eksperyensya o karanasan ni Charlie Suarez.
bago po ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating Olympian or dating lumalaban sa amateur boxing. Na may kartadang 35 wins with 4 wins coming by way of knockout at may talo na umaabot po sa 23. At ang kanyang mga nagkasagupa doon po sa amateur boxing ay mga kilalang boksingero dito po sa pro boxing katulad nitong si Vasily Lomachenko, Robson Consicao, Joe Cordina. Sa kanya namang karanasan bilang isang professional boxer, ang pinakamatinding na kalaban pa po lamang nito ay si Paul Fleming ng Australia. Defre Palulo. Yan po ang mga matinding nakalaban nito. Sa tingin ko naman, nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Sa skills naman nitong ating kababayan, pangkalahatan, marami kasing galaw si Charles Suarez. May galawan ito na boxer puncher. Buong laban puro boxer puncher style siya. Mayroon din laban na technical fighter style siya. So, all around boxer itong si Charles Suarez. Masipag din kung bumabato na suntok, taglay ang timing, syempre power at accuracy. Pagdating sa depensa, maganda depensa nitong si Charles Suarez. Oo. Lampas average naman yung kanyang depensa. Na masasabi nating maganda ang kanyang depensa, pero hindi po katulad sa may taglay na Sweet Science of Boxing, Shakur Stevenson, Floyd Mayweather Jr., Gillan Morigundo. Hindi po ganon. Pero maganda po ang depensa po nitong si Charles Suarez. At idagdag pa natin na marunong din tumanggap ng suntok si Charles Suarez. Oo. Marunong din tumanggap ng suntok. So may tibay. Pagka sinasabi naman natin mga idol na may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon po yan. Oo. So sa ranking naman, rank 3 sa WBO, itong si Charles Suarez, rank 5 sa IBF, si George Castañeda, wala po sa ranking ito. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa dako na pagdadausan sa laban, ito po ay sa bansang Amerika. Si Castañeda po ay isang Amerikano. Although may yung kanyang apelyido kasi Castañeda, Mexicano po yan. Pero ang kanyang naka-record kung saan siya nakatira, ano ang nationality niya is American. So magsisilbing dayo si Charles Suarez. Disadvantage po yan para kay Suarez ang pagiging dayo. Alam niyo na ibig kong sabihin pag dayo. Kailangan magtrabaho ng husto. Kasi kung ang laban mawi lamang sa closed fight, closed sa scorecard din, delikado, baka madali sa hometown. Favoritism, politics. So sa ranking naman, yun nga, sabi ko kanina, nasa top ranking na rin si Charles Suarez, samantala itong kanyang katunggali, wala po sa ranking. So advantage pa rin po yan kay Charles Suarez. Ngayon dadako naman tayo sa kanilang physical na appearance. Unahin natin sa edad. 36 anyo si Suarez, 27 anyo si George Castañeda. Kalilipas lang po sa prime nitong si Charles Suarez. Samantala si George Castañeda ay kasagsagan niya ngayon. Kalakasan niya po ngayon. So disadvantage po yun para kay George Suarez. Sana nasa mabuting body conditioning si Suarez. Kasi nga bata itong kanyang makatunggali. Sa height, mas matangkad po ng 4 inches ang Amerikano na si George Castañeda. 5'10" ito, si kabayan naman ay 5'6" Sa reach naman bawi itong ating kababayan kasi umaabot po sa 74 inches ang kanyang reach. Samantala si George Castañeda ay may reach naman na umaabot sa 70 inches. 4 inches ang diferensya, so bawi. Kung matangkad man si George Castañeda, mahaba naman ang reach ni kabayan. Or yung kanyang galamay kumbaga. Parehong orthodox ang dalawa maglalaban. Knockout ratio ni Suarez 52.94%, knockout ratio ni George Castañeda 76.47%. So knockout artist pala itong si Castañeda, power puncher din si kabayan. So comparison lamang po sa power si George Castañeda. Ngayon sa kanila namang activity, parehong aktibo, which is parehong napapalaban po nitong 2024. Sa experience masasabi kong 50-50. Bakit? Kung sa uri ng kinalaban sa pro boxing, lamang po si George Castañeda. Bakit? Kasi nga po, itong kanyang mga nakalaban na ating napangalanan ay nasa world ranking. Samantala yung mga nakalaban ni Charles Suarez, sa ngayon,
Katulad itong si Paul Fleming, hindi ko nakikita ang kanyang pangalan sa Super Featherweight Division. Dipre Palulo, hindi ko rin po ito nakikita. So, may kalamangan. Lamang, sa background ni Charlie Suarez na dating lumalaban sa Olimpico Amateur, yun ang pinaka-background nito. So, malalim-lalim na rin ang experience ni Charlie Suarez. So, mahuhulog po yan sa 50-50. Bakit? Lamang sa uri ng kinalaban sa pro boxing si Castañeda, pero may background naman si Charlie bilang isang dating lumalaban sa amateur o Olympic, mga lods. So ngayon, dadako naman tayo sa skills. Sa skills po, may kalamangan itong ating kababayan. All-around boxer ito kontra boxer puncher. Oo. Pero, kung ikombinasyon natin ang height, power, malaking dagdag sa skills yan. Malaking tulong sa taglay na skills ni George Castañeda yan, yung power and hand speed. Pero hindi naman po napag-iiwanan si Kabayan dahil all-around boxer nga po ito, may power din, may hand speed din. So, masasabi kong dahil sa all-around boxer si Kabayan, may kalamangan. Pero nakadepende pa rin po kasi yan sa strategy ng kanilang mga head coach, ng kanilang actual po na pamamaraan sa labanan. Kasi mga lods, bagamat ang coach ay nagtuturo po yan na ganyan dapat ang inyong gagawin, kung ikaw itakbo-takbo style ba, o kung ikaw maging pressure partner style ba, ganyan, nasa boxing hero pa rin ang diskarte. Oo. So, nakadepende ito sa gagawing strategy ni Charlie Suarez. Pwede siyang lumamang, pero kung nakadepende rin po sa diskarte nitong kabila, na kung saan pwede rin siyang lumamang kumbaga. So, nakadepende pa rin yan sa diskarte ng maglalaban. So, ngayon, sinong llamado? Sa physical na appearance, may lamang sa power, sa height, si George Castañeda at yung built-in na hand speed. Si Kabayan naman, disadvantage 36 anyos, pero nasa kanya yung skills at may power din at may hand speed din at may kagandahan din pagdating sa depensa at opensa. So 55-45 in favor of Charlie Suarez dahil isa sa tinitingnan din natin mga lods, nasa top ranking na ito. Oo. So, tandaan natin ha, dayo si Kabayan, kasama yan sa disadvantage. So, dito 55-45 in favor of Charlie Suarez. Mas favor ako kay Charlie Suarez. Siya po ang llamado dito mga lods. Ngayon, dadako na tayo sa ating official prediction. Charlie Suarez by technical knockout, 9-10. Posible niyang mapatiklop itong si George Castañeda. Bakit ganun katagal ko yung sports? Kasi nga matangkad itong si George Castañeda. Kailangan pang mag-adjust ni Kabayan sa mga early rounds na sana hindi rin po magpabaya, magpakakampante si Kabayan sa mga early rounds dahil baka siya masingitan. Hindi lahat ng pagkakataon madala ang tibay na yan, kaya sana mag-iingat din siya. So, official prediction ko, Charlie Suarez by technical knockout, later rounds, 9-10. Oo. Pero kung makuha ni Kabayan sa early rounds ang adjustment, mga idol, may tendency rin na magkakakuha ng knockout si Charlie Suarez. Oo. Pero mas talaga ako na sa later rounds, posible magaganap yan. Ngayon, dahil sa hindi naman lahat ng pagkakataon na isang knockoutan ng isang bakbakan, pabor pa rin ako kay Charlie Suarez na siya ang mananalo by split or unanimous decision. Pero dapat maging dominante siya sa labanan na yan at sana nasa kanyang 100 body conditioning si Kabayan na kaya makipagsabayan hanggang 10 rounds yung kanyang stamina at nang sa ganun makapag-perform po siya ng maganda sa laban. Pabor ako kay Kabayan na siya mananalo sa labanan na ito. Kaso nga lang, kung sa puntusan nga, so kailangan talaga niyang maging dominante. Ibig sabihin, kailangan niya magtrabaho ng husto para makakakuha siya ng makumbinsin niya ang mga hurado. So nagtiwala ako sa kakayahan nitong ating kababayan. Sa panig naman nitong Amerikano na si George Castañeda, gamit ng kanyang hand speed,
Gamit ang kanyang power, posible diyang mapuruhan si Kabayan sa ilang rounds. Bagamat may tibay nga itong si Charlie Suarez, pero tandaan natin mga Lods, may tibay lang yan. Paano kung mapuruhan? So, sa panig ni Castañeda, posible niyang may knockout si Kabayan sa early rounds. Yan yung mga kapanahunan na si Kabayan po ay nag-a-adjust galaw ni nitong si George Castañeda. Oo. So, delikado si Kabayan sa early rounds na ma-knockout din dyan mga Lods. Although, hindi naman tumbahin si Charlie Suarez, pero yun nga, baka mapuruhan dahil power puncher po talaga or knockout artist itong kanyang katunggali. Ngayon, may tsansa bang, kung sakaling mo sa puntusan, may tsansa ba na manalo si George Castañeda sa puntusan? Dahil ang pinaka-prediction ko rin dito kay Castañeda, knockout sa early rounds. Oo, kung sa puntusan mga Lods, gamit ang hand speed with power, posible nang maidomina ang buong laban. Na kung saan, sa kanya kasi yung crowd, yung tinatawag na home court advantage. So, ang kailangan lang niya mga Lods dyan ay makalamang ng kaunti kay Charlie Suarez. Either gagamitin niya ang distansya, gamit ang kanyang height, hand speed, na kung saan posibleng mapahirapan si Kabayan. So, ibig sabihin mga Lods, hindi ka gulat-gulat o katakatakang matalo si Kabayan din dito by unanimous decision or split decision. Lalo na't Amerikano ito, si Castañeda. Kaya matinding laban ito para sa ating kababayan na hindi dapat siya magkumpiyansa dito. Bagamat pabor nga ako kay kabayang Charlie Suarez na siya ang mananalo, pero kailangan niyang mag-ingat din dito. Sana pinaghandaan niya ang moves, pinag-aralan niya ang galaw nitong si George Castañeda. Kasi pagka alanganin siya dito, delikado siya dyan. May power ito, hand speed, at siyempre, iba kasi po pagkadayo ka. Maraming nagsasabi na ang bansang Amerika ay neutral ground sa sports. Oo, kung pareho kayong dayo. Amerikano ito eh. Bagamat ang apelido ito ay Mexicano, pero mga Lods, ang kanyang nationality is American. Ibig sabihin, Amerikano. Oo. Or American-Mexican. Ganyan. Kaya, yun nga, bilang dayo, dapat maging dominante si Kabayan dito sa laban kung nais niyang manalo. Kung sakaling di man niya mag-knock out itong si George Castañeda. Pero kung si Kabayan makakakuha ng magandang timing, oportunidad, lalo na kung magrugi, wag na talaga niyang pagbigyan pa, pero kasama pag-iingat kasi yung counter. Wag na niyang pakawalan pagka nagrugi ito kung gusto niya makapiho sa panalo. Kaya abangan natin at full support po tayo sa ating mga kababayan na mapapalaban po sa ibang bansa. Dito na lamang ito Bandung Sports PH. Maraming salamat po.